Alas 6:08 mga kapatid, katatapos lang nating maghandog sa harap ng ating ama. Tinapay, tubig, yan ang hinahandog natin pag ganitong Biyernes ng hapon. At ito, pawis tayo. Mainit, maalinsangan ng panahon. Parang ngayon lang ata hindi uulan na. Pero madilim yung paligid oh. Parang uulan, parang hindi. Hello tita. Hello. Magandang hapon. Oh, wala pa yung yung sasakyan nating pula. Bumaba eh. Yung ginamit na service ng yan? Service ng mga pinatawag ng gobyerno na bibigyan ng ayuda. Napan lang naman, napili. Yun lang mga nakalista. Yung anak ko saka yung biyanang ko. Yung isa kong anak na driver yung biyanang ko ang isang nakalista. Ayun. Service nila ngayon yung ating maliit na sasakyang pula. Kita nyo wala siya dito. Diba? Hapon na. Alas 8 ata sila umalis doon ng umaga. O alas 7. Alas 7 pasado siguro. Sa dami daw ata ng pila. Kaya yun. Matagalan. At sana ay nakatanggap nga sila. Diba, mga kapatid? Para naman hindi masayang yung kanilang pagbaba dahil may mga pagkakataon mga kapatid na hindi lahat ng mga pinatatawag na may mga pangalan ay nakakakuha ng ayuda. Ewan kung sa anong kanto. Anong ayuda na naman itong pinamamahagi ngayon. Oh. Ano po yan isa. Nag-aaral pero magaling na mag-bike. Sana nga. Dahil dito sa lugar namin talaga mga kapatid, walang trabaho dito ngayon. Hindi kagaya ng mga nagdaang araw na daang taon. Lalo nung ito wala pang kalsada dito sa amin na ganito. Ang daming trabaho dito noon. Pero ngayon kung kailan nagkakalsada, nakakarating yung maraming sasakyan dito na. Saka nawala yung mga trabaho dito. Ewan ko kung ano yung marami na kasing pinagbabawal. Kaya yung mga lugar ninyo, mga kapatid, kung hindi pa nararating ng mga kalsada, maswerte kayo dyan. Marami pa kayong mapagkukunan ng ikabubuhay sa araw-araw. Pero pag narating na ng kalsada yan, marami ng ipagbabawal sa mga kagaya nating mga dukha. Bawal mag-uling, bawal magpatayo na ng bahay, maglalagari ng yung ipapatayo mo, mga haligi ng bahay, bawal. Dahil nakakarating na nga yung mga nanghuhuli dahil may kalsada na. Diba? Yan yan yung isang naramdaman ko nung magkakalsada dito. Lahat pinagbabawal yung pagsisilo ng
mga wild animals na sinasabi nila, yung mga labuyo na yan, mga bayawak na yan, mga usa, baboy ramo, bawal na yan. Yung mga huli ka ng ibon, bawal yan mga kapatid. Yan yung mga nawala dito sa amin. Yung panguha ng buho, bawal yan. Yan ang epekto pag ano, sabi nila umaasinso yung isang lugar. Ganun ba yung asinso kaya? Ewan ko. Yan yung mga kapatid kung ano masasabi nyo sa ganitong sitwasyon. Kaya ang karamihan, mga kababaihan dito, nagsisipag abroad. Ang problema, pag umuwi, ay hindi na sa asawa nila babalik. Iba. Yun ang masama. Mga kalalakihan naman dito, karamihan sa ibang lugar, nagsisipag trabaho. Kaya malungkot. Malungkot dito sa lugar namin mga kapatid. Parang masaya lang dahil tourist spot, pero yung katotohanan ay iilan lang ang nadadamay sa tourist spot niyan mga kapatid. Yun lang muna mga kapatid. Salamat sa inyong panunood at pakikinig.